Bonel. Bonel. Akala ko Mount Mountain. Don't vote for someone that sikat lang. Vote for those who you guys know is qualified to make a better community, a better city. Vote for those who you believe will do good for the people, not dahil sikat sila or sa achievements nila. So mga ka-amazing, medyo importante itong magiging topic natin for today. Mga basketball player na tumatakbo at gustong pasukin ang mundo ng politics. Alam naman natin na medyo deep yan. Medyo magulo. Or may mga sinasabi nga sila na madumi. At medyo complicated ang pagpasok sa politics. So, first, pag-uusapan natin lahat ng mga basketball player sa kasulukuyan ngayon. Of course, some here, mga naging kalaban natin. Some here, naging kakampi natin. At some, yung iba, hindi natin na-experience maging... Pero kilala natin for sure kasi maliit lang naman yung mundo ng basketball. So, panoodin natin to. Tapos, ipopost ko na lang pagka bawat tapos saka natin sabihin kung ano ba yung opinion natin regarding sa pagtakbo nila sa bawat isa. 3 minutes lang naman to. Pamahalalan ay may ilan po sa ating mga dating manlalaro ang sasabak sa larangan ng public service at papasukin ang mundo ng politika. Habang may iba nga po sa kanila na re-electionist na, mayroon din po ngayon pa lamang susubok. So narito po ang ilan sa mga dating basketball players na tatakbo sa 2025 election. First in the list. Ang two-time MVP po na si James Yap ay muling tatakbong konsehal para sa bayan ng San Juan. Kasama po... Okay. James Yap. Una sa listahan, James Yap. I think pangalawang termino nyo na as counselor. So, ikaw Jack, anong masasabi mo? Siyempre, para sa akin si James, kilala natin si James sa PBA, sobrang bait. Diba? Naging teammate mo? Naging teammate ko si James sa Pure Food, sobrang bait niya, madaling lapitan, alam mo yung gano'n. So, nagulat nga ako nung pumasok sa politics dito sa San Juan. Kasi ano siya kumbaga tahimik lang. Diba? So, nung pumasok dito sa San Juan, may nakakausap din ako kasi siyempre yung may pwesto ako dito sa San Juan, tapos nagbabayad ako ng sa tawag doon sa license sa shop ko. Sobrang daw ni James, talagang maasikaso sa niya sa San Juan. Kumbaga madaling lapitan sa yung mga maliit na bagay. Talaga tumutulong daw siya sa San Juan. Kasi kita mo naman, kumbaga first term pa lang niya, ang dami niya ng nagawa sa San Juan. Then ngayong election, pang second term niya, siguro naman hindi siya mananalo ng first term kung hindi siya gusto ng tao sa San Juan, di ba? Yung ginagawa niya sa lugar niya. Yeah, same here. Marami akong naririnig na nagkaroon ako ng random questions sa mga resident ng San Juan. And I can vouch for James Yap also kasi naging teammate ko nga rin. And sabi nga rin sa akin ng mga tao sa San Juan ay madaling lapitan si James Yap. At nagtatrabaho din talaga as counselor. Right? Ikaw, anong masasabi mo? Naging opponent mo yung James Yap? Kasi I think parang yung discipline na kailangan sa basketball is the same na sa politics. Sabi nga ni Gako, si James parang hardworking din pagdating sa politics, para sana yung puso niya talaga nasa tao para tulungan, di ba? So if that's your passion talaga, you're really gonna work for it and you're really gonna try and improve, the city of San Juan. I live in San Juan area so far. It's a nice place to live. So I think they're doing a good job there sa mga representatives natin diyan sa San Juan. Kaya sa kapag basketball player kasi, ang masasabi ko lang sa basketball player, yung perks natin, yung character natin na we are disciplined. Yes. Why?
Dahil pag sinabi ng coach na pumunta ka ng 8, 7 o'clock, nandun na tayo. Oo. Dahil mas gusto mo mag-warm up, gusto mong magtrabaho, di ba? Gusto mong mag-improve. So, in time management, kaya natin. Tapos, Tapos, mo yung attitude ng player. Di ba? Kung maganda talaga. sumusunod tayo sa coach. So, ibig sabihin, ang coach ni James Yap ay si Mayor Francis. Yes. Dahil yan yung leader mo eh. Tapos ikaw yung player. Right? Ikaw yung parang magtatrabaho for the mayor. Tutulong for the mayor, right? So, I think, well capable ang mga basketball player. At we can vouch to them dahil kapwa namin sila basketball player. And we know for a fact na magtatrabaho sila. Correct. Next. Ang re-electionist din at two-time UAAP MVP na si Don Carlos Aliado. Carlos Aliado. Big man, boy. San Juan din yan. Oo. Panalo din yan ng first term. Oo, nanalo rin siya. Hindi, actually, natalo siya nung una. Okay. Nung pangalawa niya, nanalo na siya. Nung sa ano na. Kay, I remember. kay Mayor na. I remember that Kay Mayor before. Francis na. So, si Paul Artadi, natapos na. Tapos Tapos na. Natapos niya yung 3 term. Diba? Ibig sabihin, nag-perform talaga siya. Gusto talaga siya ng mga tao. Ganun naman eh. Pag gusto ko ng tao, matatapos mo yung term mo. Sa pagkakonsyal. So, yes, Don Aliado from Alaska, 2 times MVP ng UAAP. Sa PBA, ang ganda rin na naging career niyan. We know, capable din yan. And graduate ng Lasal yan. Animo Lasal. Tsaka pag gusto ka ng tao, hindi mo na kailangan mamilit. Alam mo yung ganun? Iboboto ka talaga nila. Don Aliado. Yun lang naman eh. Yeah, same thing. Like I said, the discipline from playing in the PBA, being, tsaka ano na sila eh, they have experience now with the fans, diba? So they know how it is pag, alam mo yun, kailangan mo maging, ang tawag doon, you have to be approachable. Yes. Alam mo yun? So, and you have to be accommodating. So, kaya I think yung mga players, ano na sila dyan eh, sanay na. Oo. So, sanay sila sa fans, di ba? Exactly. Nag-approach sila ng fans. Ganon. May sisingit ako dyan na isang tumatakbo sa San Juan. Sino? Hindi mo alam kung sino tumatakbo ngayon na bago sa San Juan? Sino? Renren Retualo. Ano nga eh, hintayin mo, sasabihin pa dito eh. First time naman pong kumakandidato ng 4-time UAAP champion at kagaya sa basketball, susubukan din po niyang magpaulan si The Rainman Renren Ritualo ng biyaya sa 1st District ng lungsod ng San Juan. Renren Retualo, the Rain Man. Actually, first time niya. Actually, sila James Yap may experience na. Si Don Aliado may experience na. May experience na sila. Ibig sabihin, nakatapos na yung first term nila. Si The Rain Man, Coach Renren Retualo. Coach na siya ngayon eh, sa Green Hills. So, Renren Retualo. yes, that's my guy, Renren. Just want to say good luck on your upcoming first term. Hopefully, you win. Sa akin, I think he'll be a good representative kasi nga, very approachable yan si Renren, mabait na tao. Yes. Work ethic nandun. Yes. And for sure, he's gonna make the community a better place. Renren Retualo. Kuya-kuyahan ko yan. I mean, pag nagbibigay ng advice sa akin yun, nasa Lasal pa lang ako. I remember that, hindi ko makakalimutan yung mga advice niya. I mean, I'm sure, pagdating naman sa politics, kaya niya rin magbigay ng mga advice sa mga masasakupan niya. At magtrabaho ng tama. At tapat. Straight. No? Kasi pag politics kasi, pwede rin sabihin na may mga hindi magandang ehemplo or mga magandang performance. Pero nakikita ko kay Kuya Ren, magtatrabaho rin talaga as a counselor. Tama? Yes, tama. Sa akin na good luck. Good luck kay Renren, di ba? First term niya ngayon eh. So, sana manalo siya. And nasa tao naman yan kung talagang, siyempre, pag gusto ko ng tao, mananalo ka. Iboboto ka nila. Animo Lasal natin yan. Yes, Animo Lasal. At yan lang si Renren Retualo, ang isa sa 2 ni-retire ng Lasal na jersey. Sino yung isa? Si Lim Mbeng. Hindi ba na-retire yung jersey mo? Muntik na. Talo kayo eh. Kung na 4 straight ko rin. 4 straight finals lang ako. 2 lang yung champion ko. Kung na-perfect yung 4, baka. Oo naman. Bah. Sa kanila, puro. Kaya ka nakaka... Ano to, sila lang? May favoritism? Yes, kaya ka nakahang yung jersey nila kasi 4. 4. Oh. Kung naka-4 lang ako. Kaso, wala, dinaya ng Ateneo. Uy,
May issue ka pa? Masama talaga loob ko nun. Wala na, okay na. Okay, doon Okay tayo. na yun, pass na yun. Oh, back. Huwag na natin balik yun, ha? Next. Sa Manila naman po, tatangkaing magpa-excite ni Mr. Excitement Bong Alvarez na kilala po na lumaki rin sa iskinitan ng Quiapo. Batang Quiapo pala. Bong Alvarez. Yan ang tunay na batang Quiapo. Mr. Excitement. Yan ang sinasabi ko sa inyo na isa dapat nakasama sa top 50 na hindi nakapabilang. Hanggang ngayon ba, wala pa siya? Wala pa siya. Oo nga. Hindi ko alam kung anong senaryo, kung ano yung criteria. Baka kasi may bad image din siya before. Pero hindi naman niya itinatago yun. Kaya dahil nasa balita, kumalat na sa... Ano siya, nagpa-interview siya. Pero ako, I can vouch for Bong Alvarez din na I think well capable din yan maging counselor. Lahat naman ng tao nagbabago. Diba? Bigyan natin ng chance. Di, minsan nga yan mas maganda yung may experience ng masama. Kaya ayaw niya nang maulit yun. Yan. For me, Kasi yan yung... experience niya. ayaw niyang i-share sa iba. Ayaw niyang maging ehemplo siya ng iba. Instead, gagawa siya ng tama para maging ehemplo na sa sinasakalukuyan. Di ba? Ikaw? Exactly. He can be parang sa position niya, pag nanalo siya, he can be a great role model sa mga bata and give good advice para iwasan yung mga nadaanan niya na hindi maganda. So, he could be in a good position to parang Mga bata. be positive for the community, especially yung mga bata. Alam ko nasa siya partido siya ni Yorme. Sino si Yorme? Di ba kilala si Yorme? Kalaban ni SB. Oo. Oh, dalawa nga sila naglalaban eh. Si Yorme... Ano pangalan niya? Alam lang. SB. Hindi si SB, Sam Versosa. Sam Versosa versus sa Manila, di ba? Tatlo sila. Sila Cunha. Nagtanong-tanong tayo doon before, di ba? Si Isko Moreno. Isko Moreno versus SB. So, good luck po sa kanilang dalawa. Sa tatlo pala. Acuna pala yung isa. So, good luck po. We don't know kung sino yung iboboto ng mga tao, but I'm sure alam na ng mga taga Manila yan kung sino yung gusto nila. Right? Correct. So, Advice lang sa mga nagvo-vote. Don't vote for someone that sikat lang. Vote for those who you guys know is qualified to make a better community, a better city. Vote for those who you believe will do good for the people. Not dahil sikat sila or sa achievements nila. Yung mga qualified and yung puso nila is there to help, di ba? alamin nyo yung plataforma. In Kung short, ano yung gusto nila. Vote wisely. Yan na. So, Mr. Excitement, Yes, good luck. Good luck sa'yo. Bong Alvarez. Idol Bong Alvarez. Grabe ka dumunk. So, sana pagka nanalo ka, i-dunk mo rin yung mga project mo. Yan. Para Diba? sa lungsod niya. Tama, nakaka-excite to. Nakaka-excite yung pagpasok mo sa politics dahil, again, meron nga tayong storyline na nangyari. So, from mga experience mo sa past, tapos magiging successful ka sa politics, that's gonna be a nice, amazing story. Pwedeng pang maalaala mo kaya. And sana makapasok ka na sa top 60, sa next 60. Sana makapasok na yung Bong Alvarez. Pasok na yun. Sa greatest of all time sa PBA. Next! Next. Aba, sila kay Danny ay po ay tatakbo ring konsehal sa kanyang bayan ng Urdaneta at susubukan niyang erase the roof ang antas ng buhay ng kanyang mga kalugar. Raise the roof! First time you did. I First think, time, yeah. first time. So, Daniel Ildefonso. Daniel Deponso, ito naman ang Pangasinan. ito naman napansin ko kay Kuya Lakay, Danny ay, yung, yung discipline niya sa katawan niya, sa karir niya. I think, grabe yung hardworking din yan. Grabe yung pagka-hardworking niya. Yung pagka-hardworking niya sa basketball court, kaya niya rin dalhin sa politics. Yung nakikita ko dyan is like si Danny taga anong area yun? Or Urdaneta, di ba sila nakikita ko the guys that gusto talagang tumulong sa hometown nila, di ba, to make it a better place. So if given a chance ba, ikaw gusto mo ba maging sa Puerto
Ako gusto ko sa Puerto Galera. Doon ako lumaki. Oh, syempre. Why? Because dun Gusto mo suklian yung Yes. ibinigay sa'yo ng place. Exactly. Di ba? You want to make it a better place. You want to contribute to the community. So, okay yan. Ikaw, Gax, sa area mo. Oo, dapat nga, di ba? Sa San Mateo. Tutulungan ka namin, boy. Sana, di ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi pa nag-close yung door. Baka next ano na. Ha? Next. Malay Ngayon mo. pa na nakakampanya ka na. Iboto niyo po ako. Next election. After 3 years pa. Sure ba tayo, mga kamazing? Malay mo, hindi mo masamang mangarap. Hindi, Pero pero- si Danny Aya, alam ko nagpagawa siya ng court pa doon sa kanila. Para sa mga kabataan. Hindi pa siya nananalo, nagpagawa na siya. Nagpagawa siya ng covered court sa Ordoneta. Sarili niya pang pera Kasi yun. nanonood ako ng niya sa Facebook vlog niya. Di ba may vlog si Oo. si Consi na tawag natin diyan. Malamang mananalo yan sa Ordoneta. Nagpagawa siya ng full court para sa mga kabataan. Galing. Kumbaga para din siyempre para sa mga gusto yung mga kabataan na gusto umangat, di ba? Basketball. Saka maganda kasi yung mga basketball player, malamang, most likely, ang magiging project nila is sports. Correct. At napaka-importante ng sports sa bawat lugar. Dahil yan ang nakakapagtanggal ng mga masasamang bisyo ng lahat ng nalasakupan ng isang place. Kasi pag walang sports, wala, mababagot ka. Anong gagawin mo? Hahanap ka ng mga masamang bisyo. So, pag sports kasi, magiging physically fit ka na, pagod ka pa. Pag uwi mo, tulog ka na. Diba? Next on the line. Re-electionist din po sa Marikina ang puntirya ng dating NCAA champion at MPBL coach na si Elvis Tolentino, Elvis Tolentino. habang sa South Ito yung coach, no? Oo. Pero hindi siya nag-PBA, no? Hanggang NC lang siya. Oo. Saka MPBL coach, right? So, coach, good luck. Coach Elvis. Kaibigan ko yan si Coach Elvis. Yeah. Panalo na siya ng first term So, second term niya ata ngayon sa pagka-coach siya sa Marikina. Coach Elvis, good luck. Sana manalo ka ulit. Alright, next in the line. District po sa Cebu City ay tatakbo ring konsehal si Daman Mountain Bonel Balingit. Makakasama niya po ang dating Bonel! 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 Akala ko Mount Mountain, Alipig. Kaya nagpaya. Di ba Mount Mountain is Alipig? Ito, Bonel. ito si Balingit. Ako, fan ako ng Balingit before. Idol niya sa comedy. Oo, naging artista pa. Oo. Saan ka ba? Araw. Basketball player na artista pa. So, doble-doble yung discipline nito. Kasi pag artista ka, grabe din yung time consuming ng pagiging artista. Kuya Tanding. Diba? So, Kuya Yon, ikaw, nakakasama mo si Bonel Inabot Balingit yan, sa mga Legends game nyo. Oo. Hindi ko naabot sa PBA, naabot ko sa Legends. Legends na. Sa mga Legends game, yung mga dumadayo na kasama mo, yung mga Legends, sila Alan Kaydik, right? What can you say about Kuya or soon to be Councilor Bonel Balingit? Si Idol, Councilor Balingit. Very approachable, very nice guy, very genuine. Easy to talk to. And very funny. Yeah, and he's a comedian. He's got a lot of stories. So Komedyante, no? good luck sa political endeavors mo. Tanong mo So, si JJ kung may balak sa wala. Tingin mo. Wala. Ang hina kasi ng boses mo eh. May mic na nga eh. Hindi naman kailangan malakas kung naka-mic. Wala daw balak. Walang balak. Ayaw mo mag-politics, Jay? Wala nga ako sa politics. Gusto ko tumulong pero ayaw ko. Yung PBA Moto Club naman natin tumutulong eh. So, I think, Okay na yan. If I can help in any way, game ako. what if sinasabi ng mga tao, what if sabihin nila, nire-request nila mag-party list daw yung PBA Moto Club? Kasi hindi nga tayo politician, wala nga tayong budget from the government eh. Pero nakaka-create tayo ng budget to help others. No? Mas better yun kung meron kasi mas marami tayong matulungan. So, kailan ba yung next na party list? Huwag ngayon ha, yung kailan yung the sunod. next 3 years. After 3 years ulit. Oo. So, may 3 years pa tayo to Ayan, prepare. pag-aralan kung kaya natin o hindi. So, may possibility po ang PBA Moto Club, Team Amazing. Kuya Bonel, good luck. Party list ha? Yeah, Bonel. Yeah, Bonel. Yeah. Ito. Sino yan? Nakasama natin to, naging teammate ko sa niyang Alam. teammate sa Tanduay na si Dondon Hontiveros na opisyal na pong tatakbong Vice Mayor ng Cebu City. Ilan pa po Vice Mayor, Dondon Hontiveros. Ba? Grabe ah. Nice. Kasi dati siyang councilor. I think nag-number 1 siya sa councilor.
Kaya pag number 1 ka kasi sa vote ng mga tao, yun na yung next step mo, maging vice mayor or mayor. So, Kuya Dondon, Hontiveros, pwede rin to. Pwede rin to maging top 50. So, most likely, baka isama rin to sa top 60. Dondon Hontiveros, maganda rin yung naging career nito sa PBA. Dondon Hontiveros, JJ Halderbrand. Unang-una, good luck, Vice. Like you said, naging number 1 siya. So, ibig sabihin, he's doing a good job sa Cebu. Like I said, taga doon siya. So, gustong-gusto niya to make his city a nicer place, a nice community. So, tuloy-tuloy lang. I think he'll be able to do even greater works pag naging na siya, Vice Mayor. Kaya nga pangalan niyan is the Cebuano Hotshots. Tapos magiging Vice Mayor ka sa Cebu. So most likely, ang next na election niyan, mayor na. No? Hindi, yun din yung maganda pag born and raised ka doon sa sa Cebu. Kilala ka na talaga ng mga tao. And nire-represent mo talaga yung Cebu, PBA days mo pala. Di ba? Doon siya ka nakilala sa Cebu hanggang nag-PBA siya, hanggang tumakbo siya ng konsyal. So sobrang kilala siya. Yun nga Jordan ng Cebu. Siya doon ng Deveros. Jordan ng Cebu. Alright, next. Sa mga kilalang personalidad na tatakbo rin sa darating na midterm election ay sina Gilbert Malabanan Uy! sa Kumpare ko yan Gilbert Malabanan of San Pedro. Taga dyan yung misis ko. Coach Gilbert Malabanan Ah. ng Lyceum. So, yung misis ko po na si Jack Meyerhofer. Baka may possibility rin po. Jack Conway Meyerhofer, baka future councilor din ng San Pedro. We don't know. Malay natin. Ah. After next 3 years. Kasi ito, I can vouch to my wife din kasi I think capable din yan. Dahil grabe yung pag-alaga niya sa family namin. I think madadala niya rin sa sa family. Malamang nakalista yan yung pag-aalis nga tayo, yung itinerary natin Grabe yung organized, no? Na lang. Kompleto. So, I Wala think yung wife ko magiging future councilor sa San Pedro. We don't know kung maging vice mayor siya o mayor. We don't know kung ano yun. Mayor Hofer. Susubukan niya lang, I think, for me Pero si Gilbert Malabanan, dati ko rin teammate yan Then. sa PBL. Kilala mo ba si Gilbert Malabanan? Yung teammate ko yung sa Ginebra. Oo, nag-Ginebra yan. Ginebra pala ang Gilbert Malabanan. What can you say about Gilbert Malabanan? Yung nasa Ginebra siya, very quiet guy. Sipag, one of our hard workers. So, di ko expect magiging siya sa politics kasi nga sobrang tahimik. But good luck sa iyo, Gilbert. Make us proud and kaya mo yan. There you go, no? Lahat ng mga PBA players na magpa-politics, make us proud kasi you represent yung mga basketball player dyan sa politics. Tama? Correct. Si Gilbert nakasama ko yan, PBL tayo. Okay. Then, siyempre, yun nga, sabi ni JJ. Champion tayo nun. Champion Then, coach din. Ngayon, nasa siya, coach ng Lyceum. Then, siyempre, taga rin siya sa San Pedro. Siyempre, ganoon talaga pag yung napili mo na gusto mong tumakbo ng politician, di ba? Then meron namang may nagpapatakbo sa'yo unang-una, di ba? Talagang i-go mo. Sayang ang opportunity. Minsan kasi kaya ka tatakbo din dahil request ng mga tao. Sabi, mag-serve ka naman. Gusto ka namin. Alam mo yon, nararamdaman mo yan na gusto ko ng place. Gusto ko ng mga tao. So, ang una namang goal dyan, pag-iisipan ko, yun. Ako marami nagsasabi sa akin na takbo ako sa Puerto, takbo ako dito sa ganito, mag-politics ako. Lagi ko namang sinasabi, pag-aaralan ko muna. Ipag-pray ko muna kay Lord kung capable ba ako. Dahil pagpapasok ko dyan, tas wala kang alam, parang niloko mo na lang din yung mga tao, di ba? Dapat alam mo rin yung papasukin mo. Alright, next. San Pedro, Laguna. Si Jeric Teng sa Gumaca sa Quezon Province. Jeric Jeric Teng? Teng. Kapatid nung Jeron Teng? Oo. Nag-PBA siya pero saglit lang. Kasi yung mother niya, taga Gumaca, Quezon. So, parang doon yung hometown nila sa Gumaca. Last time naglaro siya is sa Quezon. Quezon team. MPBL team. Oo. Pero based sa sa Lucena. Pero malapit na yon sa Gumaca. So, siguro nag-decide siya na tumakbo ng counselor sa lugar ng mother niya. Sa Gupichis sa Gumaca. First term lang. Hindi. First time niya tatakbo ng Yung father niya ba is nag-politics? Si Robocop man? Alvin Teng? Oo. I think hindi. So, siya yung una sa family nila.
Kilala mo, Jeric Teng? Not personally, pero nakalaban ko siya sa MPBL and nakikita ko siya dati naglalaro sa PBA. So good luck sa'yo, bro. Yeah, good luck. Alright, good luck, Jeric Teng, ang kapatid ni Jeron Teng, Yan. na anak ni Alvin Teng, Ni Robocop. ni Robocop. Alright? So, again, represent mo kami. Represent mo yung mga basketball player, mga ex-pro dyan sa politics. And pagka nagkaroon kayo ng problema dyan, kami din mismo ang At pag nanalo kayo sa mga distrito nyo, huwag nyo kalimutan invite ang PBA Moto Club. Yan na. Ayan. Ha? Oo. Oo. Kalabanin natin yung all-star nila. Yan. Yun lang No? yun eh. Talunin nyo kami kung kaya nyo. Yes. Okay, next. Si The Aerial Voyager Vergel Meneses po ay tinatarget ang kanyang ikatlong termino sa pagka-mayor sa Bulacan. At ikatlong termino Grabe, pangatlong termino niya na as mayor. Last term niya eh. Ibig sabihin, gusto siya ng mga taga-Bulacan. Mahal na mahal siya ng mga tao. Air Voyager. Ariel. Ariel ba? Oo. Di mali Alam mo, bakit siya gumaganyan daw? Oh. Di ba lagi siyang pag humawak ng bola, Oh. tapos titira. Layup. Bakit pala? Ayaw niya mamasa. Hindi niya ipapasa yung bola. Akin to. Ayaw. Di ba may humihingi sa kanya? Pag hinihingi yung bola sa kanya, sabi niya, no. Tapos titira niya. Mabait yan. Nakakasama mo rin sa Legends yan, di ba? And I think naging teammate mo. What can you say about Mayor Ariel Voyager Vergel Meneses? Yes, naging teammate ko si Burrell, Mayor Burrell sa Ginebra for ilang years. What I can say is, yun nga, he's a very hard worker. Mano rin sa mga fans, sa mga supporters niya. So, yeah, hindi surprised na tatlong term si Mayor Burrell. So, tuloy-tuloy lang. Hopefully, he can keep, pang ilang terms mo yun? 4 lang? Third, hanggang Hindi, third lang. hanggang Hanggang third third lang. lang. Okay. So I think pagkatapos mo ng third, most likely ang next step is congressman or governor. Or papahinga ka muna ng ilang taon, then pwede ka ulit Okay, I think most likely ang next step ni Mayor Vergel is congressman or Pero governor. kung gusto mo ulit tumakbo is maghintay ka ulit ng isang term. Parang ganun. Ito. rin po sa pagka-mayor ng makabagong San Juan ang dating Green Archer na si Francis Zamora kontra po Kontra sa kanina. 1980 PBA MVP at dati ring vice alkalde na si Philip Cesar. Cesar. Philip So, ang Cesar? maglalaban, Philip Cesar and Mayor Francis. Francis Zamora. Pagka-mayor, San Juan. I think Mayor Francis, grabe yung makabagong San Juan nila eh. 15-0 yun eh. Kasi dyan kami bumoboto ng misis ko eh. Diyan kami nagkakas ng vote namin. So, 15-0 yung partido niya. Grupo siya nila na James Yap, nila Aliado, nila Paul Artadi. At very rare yun na buong 15 mo, yun yung binoto ng buong taga San Juan. Oh, bihira yun. Usually may lulusot na isa, dalawa sa ibang partido. So, Mayor Francis Zamora, good luck. Ikaw, Mayor Francis. I don't know Mayor Francis personally, but every time na nakakasama ko siya, sobrang bait. He's one of those guys na yun nga, very approachable. Laging na nag-smile. Ganda ng smile ni Mayor Francis eh. Diba? So, good luck, Mayor. Sana we'll see you guys soon. Kasi, di ba, nakasama tayo sa event nila. Last time, kasama sila James, sila Don Aliado. So, hopefully we can do it again. And syempre, good luck din natin si Coach Philip Cesar. Yeah, former PBA player naman din. yan, kumbaga, pareha silang tumatakbo. Syempre, pair lang. Kung sino ang gusto ng mga tao. Yes, yun naman ang kung sino gusto ng mga tao na manalo. I-respect natin kung sino yung gusto ng mga tao. That's the deal. That's the way of life. That's the healthy politics. 'Di ba? So, I mean, tama ka si Mayor Francis, grabe yung smile, ganda. Hindi nga, pagka-smile niya, na-affected yung buong crowd. Kunyari, nag-smile ka, ma-uplift yung spirit mo. 'Di ba? Kaya nga importante yung pag-smile eh. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. O, smile tayo. 1, 2, 3. Next. Samantalang ang kasalukuyang MPBL Commissioner na si Captain Marbel Kenneth Durendes po ay nominado para sa MPBL
MPBL party list yan. So, pag nanalo yung MPBL party list, magiging congressman. Oo, may isang pwesto sila Magiging congressman, ano siya? Congressman sa party Durendes. list. Sa party list. Wow. Okay, good luck po kay Idol Durendes. Captain Siya ang Marvel. Ikaw, nakalaban mo ba? Nabutan mo ba si... Commissioner. Nabutan mo MPBL si, party ano? list. Nabut... So, kamusta? Magaling na player. magaling si Captain Marvel. Yung maganda niyan kasi may pagpasok sa politics, may experience na si Durendes sa MPBL. Kung paano i-handle yung buong league. So, I think ma-apply mo yan sa politics, di ba? How to make, how to get along with others, how to organize. how to organize, how to make the laws, di ba? So, yeah, sakto siya dyan. That's true. Tama yung mga experience nila sa pag-handle ng team, pag-handle ng league. You can Mahirap yun, create yung, makukuha mo yung experience eh. Biro yung ganun, yung you're in charge of, di ba, 28 teams ba yun? Oh yeah, pati ikaw din na mag-handle pag may nag-away, pag may nagsuntukan, pag may nagka-issue. Every game nandun siya. Every game nandun yung Oo, nakita ko nga, grabe din yung sipa. sipa. Malayo yung games, nandun siya. Naalala ko yun, nung may game tayo sa Binyan before. Tapos, pinaupo niya tayo dahil... di ba, siya yung nag-handle ng ano, di ba, ng mga conflict, Siyempre, ng problems. respeto sa kanila pa. Right? So, good luck po, Captain Marvel, sa papasukin mong politics. Party list habang ang founder naman nitong si Manny Pacquiao ay tatangkaing muling pumasok sa Senado. Oh, ex-pro din natin to. Ex-professional basketball player to, naging tira-pirma player. Pambansang kamao. At grabe yung representative niya sa Pilipinas. Kaya siguro naging ano rin siya. Hindi na ako, for me, si Senator Manny Pacquiao. I think kaya siya nanalo before. Ano na siya, senator na siya, di ba? Magiging i-re-elect niya lang. Ng presidente. Yung sacrifice niya sa Pilipinas, yun na yung nagpanalo sa kanya. Grabe, imagine mo siya yung naging face ng buong Pilipinas sa buong mundo. Pag tinabi mo na Philippines. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Oh, di ba? Hindi na to. Hindi mo ba gagawing senator yan? Duterte din. Di ba? Pero, eto nga, nakita ko rin yung pagmamahal niya sa Pilipinas. Nung nanalo na siya, nag-serve talaga yung Manny Pacquiao. Grabe yung pagmamahal niya sa mga tao. Kitang-kita. Isa Christian. Yes, Christian din. Grabe yung faith niya kay Lord. Pinapakita niya rin talaga sa mga social media niya yung faith niya. At nagiging example siya. So, si Manny Pacquiao ay dati din, nung hindi pa siya senator, namimigay din ng help. Di ba? Namamalato yan. Nakita mo yung nakapila before? Oh. Hindi pa siya tumatakbong senator. Pila, no? Oo, binibigyan niya ng 1K, 500 lahat. Binabalatuan niya yun sa lugar niya. So, what if manalo pa siya? Kaya we can vouch for Manny Pacquiao. Send money. At of course, basketball player din yan. Ano rin yan, discipline. Nakakasama natin na. Hindi, Tayo. kung ang discipline sa basketball, ay grabe na. Paano pa yung discipline sa boxing? Oo. Iba yung training sa boxing. Ikaw, nagka-training ka ng boxing. What can you say about Manny Pacquiao? Yung maganda kasi kay Boss Manny is galing siya sa hirap eh. Yeah, So, yung paisa. Alam niya yung kailangan ng masa. exactly. So, alam niya yung paano niya matutulungan yung mga tao. So, I think he's a perfect fit for politics. Nandiyan na siya to represent our country in a good way, like you said. Nakilala yung Pilipinas dahil sa kanya. So, perfect siya sa akin for position of politician. Senator. And dahil sa kanya, bro, marami rin siya natulungang players dahil sa MPBL na. Yan na. Alam mo yung league ng MPBL? Marami siya natulungan. Alam mo kung wala yan, ang daming walang trabaho. Ilang teams ngayon? 30 teams. Ilang players ang sa isang teams? Pagpalagi na 20 kasi may reserve ka. Oh, ang daming players nun. Nakikita mo yung passion niya para tumulong. Diba? Samantalang hindi siya hindi siya professional. Ay, ibig sabihin, yung boxing yung ano niya. Yung sports niya. Yung love niya sa basketball. Oo, yung love niya sa basketball. Talagang gumawa siya ng liga para sa Dami tayong kakilala. Naging bread and butter na yung MPBL sa kanila. Yan na yung bubuhay sa pamilya nila. Right? So, laking bagay po, Senator Manny Pacquiao. Thank you for bringing MPBL dito sa Pilipinas natin. Paalala naman po ni Coach
Coach Yeng Giao na dati ring nagsilbing Vice Mayor at Congressman ng Pampanga ba hindi raw porket basketball player, artista or sikat iboboto na. Dapat daw po pag-aralan muna ang kanilang pagkatao, plataforma at siguraduhin alam nila kung ano ang pinapasok nila. Kayo mga kabasketball, sino Yan naman ang tama. May tama ka. Yan naman ang tama. Coach Yeng Giao. Kasi proven proven and tested na niya kasi galing na siya sa congressman, nag-vice gov sa Pampanga, nag-coach sa PBA, naging players pa nung araw, di ba? So yung paalala niya lang sa mga voters is Vote wisely. yan. Tama, ikaw. What can you say about sinabi ni Coach Yeng? Si Coach Yeng, kitang-kita naman, he's a born leader, bro. He knows what it takes in order to to make an organization good. He knows what it takes to make in politics, paano to be successful sa politics. So, kung yung advice niya, para sa akin, is sound advice. Diba? When you vote for the representatives, dapat alam niyo yung intention nila. Alam mo niyo yung kung Capable, your ability. yes, kung ano yung mabibigay nila May para sa ambag community. sa Yes, Oh, yes. Wag lang dahil sikat sila, dahil Yeah, artista oo. sila, Oo. dahil basketball player sila. Know their background, and know why they're pinapasok nila yung politics. If their goal is to help, kung pure naman yung puso nila para sa mga tao, para sa community, man, yeah, that's a good start, di ba? So, good advice para kay Coach Yeng, and like I said, our country and our cities will only succeed if yung mga voters is smart by voting those who are actually capable of being leaders and being a good representative for our communities. Sana mga ka-amazing, hindi nabibili yung boto natin. Multifaceted concept. To help you, could you tell me what kind of meaning? Yeah. May commercial. Oh, mga amazing, sana hindi nabibili yung boto natin. Alam nyo kung bakit? Pag bumili ng boto, yung tatakbo, ang laki ng ginastos niyan kasi ilang kayong binilhan ng boto para manalo siya. Saan nyo palagay babawiin yan? Ay di sa mga project. So nag-stay lang yung lugar nyo, hindi nag-improve kasi kailangan niyang bawiin eh. Kaya nga tama yung yung mga ibang politician na hindi ako gagastos. Hindi ako bibili nito. May isang ganyan. Hindi ako gaganto, ganyan. Yan ang magandang maging politician kasi wala naman siyang babawiin eh. Win or lose, walang hinanakit sa kanya. Pero pag gumastos ng milyon-milyon yung politician, yan medyo walanganin kasi May kilala akong ganyan. babawiin. Sa isang lugar. 'Di ba? So sana, ganito na lang ang technique mga ka-amazing. Tanggapin nyo. Kunyari, binibili yung boto nyo. Tanggapin nyo. Pero yung kabilang iboto nyo. Pero huwag nyo iboto. Tama. No? Diba? Ako, yun yung opinion ko. Hindi kasi hindi ka naman nangihingi eh. Oh, binigay lang naman, oo. Pero, vote wisely. Alamin nyo Kasi future ng mga anak nyo yan. Itong sa government natin. Kaya nga, unfortunately, nasa third world country pa rin tayo. I think, for my perspective, Why are we a third world country? siyempre, yan. Yung mga ganyan halimbawa sa government natin. Kapag maganda ang government, Philippines could be nicer than Singapore. Exactly. If maayos lang yung mga representatives natin. alam mo ba yung resources ng Pilipinas? Almost lahat ng resources meron tayo. From rice, oil, lahat. From mga beaches, ganda ng mga lugar natin. Pag maganda ang government ng isang lugar, mga ka-amazing, I'm sure, mapupunta ka sa first world country. Yan na yun. Wala nang paligoy-ligoy pa. Unfortunately nga, meron tayong mga senaryo sa government na hindi maganda. That is truth. That is the truth. That is the hard truth. Masakit man, tough love tayo. But sana ngayong government na dadating, especially itong mga basketball player natin na papasok sa politics, magtrabaho kayo, ipakita nyo yung capability nyo. Ipakita nyo kung sino kayo. Tama? Yes. And again, the most important thing is to Vote wisely. And stay amazing. Alright, stay amazing mga PBA players, mga basketball Good players. luck.
na tatakbo sa politics.